napaka-futuristic ng kanyang mga features. Kahit na napakabilis ng motor na to ay talagang masasabi natin safe pa rin tayo dahil siyang kauna-unahang undergo na naka-ABS. Yo, what's up? Magandang araw mga dude for today's vlog. So, pag-uusapan naman natin ngayon ang Honda Winner X dahil napakatunog ng undergo na to. So, sa nakalipas na dalawang buwan ay talagang halos pinag-usapan to ng mga motorcycle enthusiasts, lalo na yung mga mahilig sa undergo. Matunog pa rin yung undergo na to sa 150 category dahil napaka-futuristic ng kanyang mga features. Yung kanyang looks ay napakalakas ng dating. Kahit na napakabilis ng motor na to ay talagang masasabi natin safe pa rin tayo dahil siyang kauna-unahang undergo na naka-ABS. Bago tayo pumunta sa kanyang specs, so tingnan muna natin yung kanyang looks. Yung kanyang looks ay napaka-aggressive na design dahil siya ang latest na undergo na nilabas dito sa Pilipinas ay talagang napaka-futuristic ng kanyang design. Parang kombinasyon siya ng Erlang at ng Honda Click. Talagang pinakita talaga yung bloodline ng Honda. Lahat ng kanyang mga ilaw magmula sa headlight, taillight, at kanyang mga signal light ay naka-LED na. Pansin-pansin din yung kanyang mags, yung kanyang gold cast wheel, kung sa kanyang racing edition na Infinity Red. Medyo may pagkabalki yung motor na to, so lalo na sa kanyang bandang unahan na talagang dagdag sa pagka-macho at brusco ng motor na to. Sa bandang likuran niya, ayan din yung kanyang medyo pointy design, medyo sharp. Pagdating sa kanyang grab bar, naka-split type siya, so napaka-angas ng datingan niya. Pagdating sa likuran, makikita natin yung kanyang brake light, tapos may reflector din sa bandang baba. Ang visibility lalo na sa gabi. Ito ang Honda Winner X ng ABS. Bagay na bagay sa mga ganito kabilis na mga motor dahil iwas disgrasya ang motor na to. Lalo na kapag bigla ang napapreno tayo, hindi basta-basta maglalak ang kanyang view. Nakabang angle sensor na din ito, na kapag naka 70 degree na ang motor mo, medyo nakahiga na kusang mamamatay ang makina para makaiwas tayo sa malaking damage ng motor or sa ating mga riding. Kapansin-pansin din yung mga air vent niya sa gilid na pang aerodynamics and design. Kahit na medyo maraming decals yung racing edition ay hindi pa rin nawawala ang pagka-premium. Dahil ginamitan lamang siya ng color combination na red, blue, tapos white na may logo ng Honda dito sa may bandang unahan sa gilid. Tapos may malaking X pagkapilaan na nakalagay din yung ibang specs ng motor na dito sa may gilid gaya ng DOHC at Liquid Cool. May nakalagay din na decal sa bandang ilalim na dito sa may araro ng Honda. At may mga cuts din dito sa may bandang ilalim na hindi mo na kailangan magpa-modify para magandahin dahil yung iba magpapamodify pa kagaya ng mga cuts na yan sa ilalim. Itong Honda Winner X, meron na siyang design na dito sa may bandang puwetan. Ayan, so may 3D emblem na Winner X. Gandang pa ng muscular design ng motor na ito, yung kanyang muffler. So hindi siya gaano malaki, hindi siya gaano maliit. So saktong-sakto lang dito sa motor na to dahil medyo bulky nga siya. So bumagay yung kanyang muffler. So punta tayo sa kanyang specs. Ang specs ng motor na to ay 149cc to be exact, 2-1 overhead cam, 6-speed manual transmission, liquid cooled. So walang overheat ng motorsiklo na to kahit sa mga long ride. So 4-stroke, 4 valves, by 4 stroke na 57.3 by 57.8 mm. Ang kanyang compression ratio ay 11.3:1 na kayang mag-produce ng maximum power na 11.5 kW at 9,000 RPM. At may maximum torque naman ito na 13.5 Nm at 7,000 RPM. Fully digital na rin yung kanyang instrument panel na talagang signature ng Honda na napakaganda. Halos lahat ng information about sa motor na ito ay makikita natin dito sa kanyang instrument panel. Na kahit na medyo dilig yung araw o kahit sa gabi, ay maliwanag pa rin natin makikita yung mga informasyon na kailangan natin dito sa motor na ito. So yan talaga sa trademark ng Honda na kanilang instrument panel ay talagang medyo advanced, futuristic compare sa ibang mga motorcycle na. So sa kanyang bandang ibaba may button. Unang button ay reset, yung pangalawa ay options.
Dagdag pa natin na naka-smart key system na siya. So ibig sabihin nito may remote na yung motor na to, so wala nang physical key. So naka-anti-theft alarm na din siya at may answer back key system. Secure na secure yung motor na to dahil sa kanyang advanced feature. Hindi rin nakalimutan ng Honda na lagyan ito na USB ready charging port yung motor na to. Kapag ka nasa wrong ride ka, so hindi ka mag-worry malobat yung phone dahil pwede mo siyang i-charge dito. Maglagay ka lang ng cellphone holder dito sa may unahan, so pwede ka na mag-charge dahil may charging port yung motor na to. So idagdag pa natin yung kahit naka-manual yung motor na to, dahil naka 6-speed manual transmission siya, hindi ka mapapagod kahit na papalit-palit ka ng gear or change gear ka dahil naka-assist and sleeper clutch na rin ito, hindi malambot sa pagpapalit ng gear. Dahil gawa po ito, so naka-improve combustion efficiency siya. So, ibig sabihin, binawasan niya yung vibration, friction, tapos yung noise. So, napakatipid na rin ang underbow na to dahil ayon sa WNTC ay kayang umabot ng 52.3 km per liter. Napakatipid niya. Ang kanyang tank capacity naman ay 4.5 liter capacity. So, dahil sa underbow niya, ang isang to ay wala siyang masyadong space sa kanyang underseat. Aside dun sa maliit na space para dun sa kanyang na tools. No worries pa rin tayo kung saan natin ilalagay yung kanyang helmet dahil meron siyang designated hook na dalawas para sa helmet. Medyo may malapad at medyo bulky na upuan yung motor na to, so napaka-komportable yung upuan. Hindi lamang ng rider, pati ng kanyang hands. Pag sinilip natin yung kanyang suspension sa unahan, makikita natin na naka-telescopic front siya. Sa likuran naman ay naka-single cylindrical suspension na kahit sobrang lubak ng kalsada ay hindi mo mararamdaman dahil sa maganda yung kanyang suspension sa hulihan. Yung sukat naman ng gulong sa unahan ay naka-90, 80/70, tubeless, naka-mags type na siya. Sa hulihan naman ay medyo malapad, 120, 70/70, tubeless, naka-mags type na rin. Pagdating naman sa kanyang seat height ay meron siyang sukat na 795mm. Abot pa rin naman ang normal height ng Pinoy. Pero kayang-kaya pa rin naman dalhin dahil napakadaan ng motor na to na may bigat lamang na 120 kilograms. Naka-ABS yung kanyang front, naka-disc brake, naka-wavy. Sa likuran naman ay naka-disc brake din, so walang ABS. Sa unahan lang yung may ABS natin. 151mm ang kanyang ground clearance, so medyo mataas siya. Iwas to sa mga matataas na humps o mga lubak dito sa kalsada ng Pinas. So ang motor na to ay may tatlong variant. Unang variant ay standard version, ABS Premium at saka yung ABS Racing. Yung standard version niya ay may price na 123,900. Yung ABS Premium naman ay 129,900 at ang ABS Racing naman ay 131,900. So that's it for today's vlog. Kung makaabot ka hanggang sa huling bahagi ng ating video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para maging updated kayo sa mga susunod natin. That's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.